house life in UK as a caregiver. Masaya. Masaya. Alam niyo ang gustong-gusto ko dito kasi oras lang ang oras lang. Pagkatrabaho ka ng oras and ang binabayad sa'yo per oras. Yun yung masarap. Nag-i-enjoy ako. Masaya. In-explain ko sa kanya na nung nasa Israel pa ako, nung hindi pa ako busy sa pag-vlog, nagpapa-order po ako ng mga coach, ng mga MK. Ganito yung lagay ko ng passport actually. Dito, 69. Mabibili mo siya ng 69. Cheers sa amin! Ikaw, first year here in the UK. Ito po yung naisip namin celebration. Q&A habang nag-aantay po kami ngayon ng sunset. Ang ingay ng aming mga kapitbahay kasi inaantay na nila yung pagkain namin. Alam ko po marami tayong kabilabs na marami na nanonood sa atin na nandito sa UK. Kung mas knowledgeable po kayo sa tanong, pwede rin po kayo mag-suggest ng you could correct us. Then, baka mas may alam po kayo. Yun. So, welcome po lahat para makatulong po tayo sa mga kababayan natin. Bilang first year anniversary na namin dito sa UK, ano-ano na ba yung mga realization and the way we answered the questions na binigay nyo, mga katanungan na ikinoment ninyo, makikita nyo, meron kayong mapapansin na nagbago sa amin. Mga realization, insight sa buhay-buhay namin dito sa UK. Kaya make sure tapusin nyo ito mga kabilabs. Hi! Hello po mga ka-vlogs. Yan! After 1 year. So, nandito po tayo ngayon sa seaside, sa Worthing, England. At i-celebrate po kami ngayon ng aming anniversary. So, bilang 1 year na tayo dito sa UK, mag-answer tayo ng mga questions galing sa inyo. Okay, so naglabas po kami, nag-post po ako sa Facebook ko at sa YouTube. Okay, may tanong dito. Sabi ni from Princess Richelyn Love. Masal job to you both. Ibig sabihin ng masal job. Congratulations. So, yung legit na agency for housekeeping, para sa kanyang asawa, wala po kasi housekeeping na nagbibigay ng COS or Certificate of Sponsorship from UK to Pilipinas. Yung siguro napanood mo yung vlog ko na si husband ay housekeeping siya. Or nakikita nyo siguro, nababalitaan nyo na any jobs. So pag-dependent ka kasi dito sa UK, pwede mo pasukan. Walang limit. Ang limit lang yung magiging coach ka sa isang sa sports nila. May possible kung ikaw yung mag-a-apply papunta dito. Pero, may pero pa yon. Di ba may bagong law ngayon dito sa UK? Ewan ko kung napanood yun na yun, yung vlog na ginawa. Na, kung nurse ka, pwede mo makuha ang iyong family. Pero kung ikaw ay mag-a-apply pa lang bilang giver, may hirapan ka na makuha yung family mo. So, kung anong agency na legit, hindi kasi akong alam, sis, sa totoo lang. Mahirap kasi magsabi ka ng agency, halimbawa pa Canada, wala din akong alam din. Ikaw ba sis, meron? Wala. Kasi kung meron akong alam, Canada yung first choice ko aside from UK. Mahirap makapasok sa Canada, honestly, kaya hindi ko trinay. Meron tayong 24 na comments, pero hindi naman lahat. Yung iba nag-congrats lang. Yung may question lang po, ilang po yung sasagutin namin para hindi masyadong mahaba yung vlog natin. Yun, sana po ay makapag-banding kayo ni Miss Aileen with your both families. Ayun. First and foremost, gusto ko rin po palang magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga comments nyo and thank you so much. Actually, yung kakarating ng family ko dito, di ba nagkaroon ka ng vlog? Since nagkaroon ng work si Hal, dire-diretso ngayon. So, dalawa kasi yung work niya.
So, hindi siya makahanap ng day off niya. Medyo busy daw. So, siguro next time, pagplanuhan na lang natin na makapag-bando both families namin. At kung may mga questions kayo, pwede namin sagutin. Oo, abangan nyo na lang po. Kasi marami pa yan. Ngayon kasi parang focus muna sa work. Work muna ngayon. Kararating lang din kasi nila. Nag-i-enjoy pa sila. Pati sa school, di ba? Yung mga bata. Miss Evelita Dugan, 2178. Medyo mahaba po yung question niya. Yes, Miss Emily. At po kung anong mga difference sa mga traits ng mga alaga ninyo from Israel to London. Mahirap pa silang i-handle. To be honest, hindi kami, ako muna. Hindi ako masyadong nahirapan sa the way they to us, yung mga matatanda dito. Kasi sila, pero very polite. Lagi sila naka-thank you, lagi sila naka-please. Hindi ako nahirapan sa kanila. Actually, yung hirap ng trabaho, wala sa kanila. Wala yung burden sa kanila. Para sa akin. Sisiw. Walang-wala sa Israel. I mean, Hello! Okay, so pagkatapos po natin kumain kanina mga kabilabs, nandito tayo ngayon sa Portsmouth po tayo. Nasa 1 hour drive yung ginawa namin para kami makapasyal naman dito. Ayan. So, mga outlet yung napuntahan namin. May mga MK, may mga Coach, may mga Adidas. Hi, Kablab. So, nandito po tayo sa loob ng Coach. Napakita ko kay husband na in-explain ko sa kanya na nung nasa Israel pa ako, mga Kablab, nung hindi pa ako busy sa pag-vlog, nagpapa-order po ako ng mga Coach, ng mga MK. Mga 40% off siya. Sale na siya. So, after natin mag-explore ng kaunti sa outlet, umakit naman po tayo sa isang burol para ituloy ang ating Q&A vlog while waiting for the sunset. Cheers! Cheers sa aming first year here in the UK. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito po yung naisip namin celebration. Q&A habang nag-aantay po kami ngayon ng sunset. Maingay. Mga chismoso. Ang ingay ng aming mga kapitbahay kasi inaantay na nila yung pagkain namin. Naisipan po namin ituloy na lang dito yung conversation namin doon sa restaurant. Gawa ng medyo maingay kasi doon. Sabi ni Miss Evelita Dugan, ask ko kung anong mga difference ng traits sa mga alaga ninyo from Israel to London. So okay na, nasagot ko na. Ikaw naman, nasagot ko na to eh. Yung sabi ko, hindi naman ako nahirapan sa traits nila. Hindi naman talaga mahirap pakisamahan both. Kasi dun sa Israel, 'di ba, alaga talaga natin 24 hours natin silang kasama. So lahat ng ugali talaga nila kilala natin at alam natin. Yung traits naman nila dito sa UK, mababait and okay sila, madali rin silang pakisamahan. Pareho lang din naman, 'di ba? Oo. So kaya lang dito talagang dapat maging mas maging polite ka kasi nagtatrabaho tayo sa nursing home. Oo. So, aside from yung mga residents ang mga talagang pakikisamahan mo, alagaan mo, pati mga staff din. Oo. Dito mo talaga may apply yung teamwork. Dito, yung salitang teamwork, kailangan marunong ka talaga makisama. 'Di ba? Minsan may mga attitude tayo na kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Dito, hindi mo pwedeng i-apply yun or else affected yung mental health mo.
Yun yung na ano ko dito. Kung ano ka dati, kakalimutan mo yun. Siyempre, habang bago ka kasi dito, ikaw talaga yung makikisama. Pero pagka ano naman, Mag-adjust. tingin ko naman sa una-una lang, in every situation, sa una lang talaga medyo komplikado. Pero pagka nagkakuhanan na ng loob, okay na, smooth na lahat. Thanks God naman kasi yung mga napuntahan namin, aside sa mga naririnig kong mga kaibigan na galing din Israel, parang kami na yung isa sa mapalad kasi okay din yung mga napuntahan namin, okay yung management. Oo. Okay lahat ng mga staff, lalo manager. Oo. Though hindi perfect hindi mo na, wala naman kasi talagang perfectong trabaho. Pero masasabi naming yung masaya. May racism rin ba dyan sa London? Meron. Hindi talaga may iwasang wala. Pero hindi naman siya sobrang mahirap pakisamahan. Tsaka very parang 10% lang masasabi ko. Oh, maraming meron din mga nakaka-experience naririnig ko, pero ako personally hindi ko pa na-experience na parang yung hindi ka belong ganoon. Actually mas maraming naging friendly na nakakasalubong mo kesa yung may racism. Okay sila dito. Anong nationality ang dapat naming iwasan kapag nag-travel kami dyan sa London? So wala po kami may sasuggest na dapat iwasan na nationality kasi okay naman sila. May advice ko lang sa inyo, pag nag-travel po kayo dito, very sila, more on lagi sa queue. Systematic yung mga tao dito. Halimbawa, sasakay ka sa train, sasakay ka sa bus, huwag kang makipag-unahan. Ako po, naka-experience ako na yung nandito, binara niya yung kasi nakipagsulakan. So sabi nung British na sige na, ikaw na, nagmamadali ka, di ba? May sarcastic sila kapag naano mo yung nila. Pag na-reach mo yung pag napika sila, nainis sila sa'yo. Oo. Kasi ang dito, sobrang patience. Yung ganon, yung haba dapat yung pasensya mo. Mahaba yung pasensya mo dapat. Sa London po yun sa train. Doon ako naka-experience na nakipagtulakan. Siguro halata namang siya, tourist siya kasi may dala silang mga maleta. Ayun. So kung mapupunta kayo dito, more on kayo, pipila dapat. Ganun. In-honor nila yun. Well compensated rin ba kayo dyan with incentive sa work? Iba yung rate sa night shift, iba yung rate sa day shift, tapos pag nagtaas holiday, may mga holidays, pag nagtaas yung sahod ng isa, automatic lahat kayo. Lahat. Oo. Tapos sa holiday, yung double pay, ganyan pag nagtrabaho ka. Tapos may annual leave tayo. Oo, yung annual leave namin. Annual leave yun. So how many hours? 236 hours kung daw nagkakamali. Yung aming paid holiday, annual holiday, na dapat mong gamitin in 1 year. So, wala naman kaming issue doon pagdating sa mga incentive sa work. Gaano ka-safe mag-travel dyan? Lastly, anong culture traits dyan sa London ang na-adapt na ninyo sa pang-araw-araw na buhay? Salamat sa pagsagot sa mga tanong ko. Gaano ka-safe mag-travel dyan? For me, pwede kang maglakad sa gabi. Safe naman sila. Anong culture traits yung na-adapt namin? More polite. Considerate. Basta lahat ng parang maganda yung naging positive effect. ba? Positive. Very positive. Oo. Pasensyoso, mas lalong mahaba yung pasensya mo. Tapos naalala ko ito sis na sinabi ko sa'yo na pwede ka palang mamuhay ng marespeto sa kapwa mo. Yung masyado silang marespeto sa kapwa nila. Hindi kasi namin na experience din ng dinidiscriminate kami porket isa kaming dito, foreign worker. Tapos sa mga shops, polite. sa mga shops mapapansin mo laging
may mga nakapaskil na parang nire-remind niya na be kind, be polite, ganon. So, hindi ka dapat nakikipag parang ano bang word yun? Yung ganon sa kapwa mo, ganon. Always be reminded sa mga ganon na traits. Oh, parang very professional sila. Alam mo yun, yun yung naisip ko na ano, And pwede well-reserved. Yung, di ba? Very ano lang naman sila. Bago kasi kami pumunta dito Yun sa yung UK, isa mga sa kabilabs, meron kaming ano, parang training, online training. Parang sa atin ay module. Ano man tawag doon? Online module. Parang ganun, oo. Na life in UK. May ano, patalastas. Kain ka kaya? Yun ang mga, yung chicheria. So yung driver po natin, papasensya nyo, nagutom na po siya. Nauuhaw na po yung aming driver. Ayan, siya yung driver namin. 1 hour po siya nag-drive papunta dito. May bayad to per oras, 12.50. O, pakita ka kaya? 12.50. Say hi. Tulong muna ako. Naka-cinematic tayo. Hindi naman namin sinasabing sa Pilipinas or sa Israel na hindi sila marespeto doon. Pero dito kasi so parang OA na minsan yung pagiging polite nila. Iba eh. Parang lagi ka lang nare-remind na maging ganun. Maganda. Magandang magpalaki ng anak ng mga ganyan, malalakihan niya. Okay, from Rochelle Sav 316. Since matagal po kayo nawali sa inyong mga pamilya as an OFW, sa akin, ayun, lagi ko pong sinasabi yun sa akin sa Facebook page ko na since dumating sila dito, gusto kong masanay or gustong makuha ni Kian, matanim sa isip niya na every Sunday talaga is ilalaan niya yung oras niya for worshiping God, mag-church lagi, and family day. Ibibigay niya yung time niya sa family niya kasi hindi natin masasabi na pagdating ng araw, baka mas i-priority niya yung trabaho. So, habang bata pa siya, yun yung gusto kong ma-learn niya. Magandang values na ini-instill mo sa kanya. Meron akong verse na pinost yung first time namin pumunta ni Sisi sa London. Ilagay ko doon, for I know the plans I have for you. Jeremiah 29 verse 11. Actually, wala naman talaga sa plano. Kumbaga parang nung nasa Israel ako, kung magfo-for good, parang ganon. So, maraming opportunities na dumaan, pupuntang US or Canada, yung mga ganon. Diba? Ganon naman tayo dun eh. And then, nung dumating naman, so parang, sige lang, parang ganon. Nung dumating yung UK, parang isang click lang, go na. Tapos tuloy-tuloy na. Dire-diretso. Oo. Tapos ang number one na parang nasa isip mo lang is makuha yung family mo para makasama mo sila. Yun lang yung natatanging parang goal mo. Kasi although parang gusto mong umuwi sa Pilipinas, mag for good, kasama po pa rin sila. Pero parang ano pa rin eh, mas iniisip mo yung maging future nila. Lalo na yung mga bata. So, yun pa rin yung lagi ko ring sinasabi sa anak ko na nandito, nakasama namin, na para sa kanila yung ginagawa namin, para sa future nila. And maging maayos lang yung buhay nila, pagbutihin nila yung buhay na binibigay sa amin ni Lord at blessings. So, sunod naman po, Roldan Enrico 5175. Miss Emily, please lang po. Actually, hindi ko pa siya nagagawa ng vlog, pero nagawan ko siya ng mismong actual nung ako ini-interview. Ano yung mga pinaghandaan ko. Pero to be honest, ngayon ko na rin sasabihin sa inyo na hindi kami dumaan sa interview. Parang winelcome lang kami ng manager. Na pinagtatrabaho namin ngayon. So sabi, ganito yung magiging trabaho mo dito, may night shift, may day shift, ang pasok namin dito, 42 hours a week, ito yung annual leave, ito yung mga pasyente namin, 30 yung pasyente namin, ito yung mga sakit nila. So walang interview na situational, pero meron akong mga ginawa na pwede nyong i-edit ko na lang. Sige. Ayun, so abangan nyo na lang po.
Okay, how did you feel knowing that your move to UK was right on time after the October 7 Israeli massacre from Angeline Lim 8657? Parang swerte in a way. Pero kasi dun sa lugar namin, hindi umaabot yung gera. O kahit na yung mga bomb, ganon, hindi tinatamaan yung place namin. Parang hindi rin namin nafe-feel na may gera kasi ganon nga, yung parang malayo. Pero ganon pa man, syempre yung mga kababayan natin or other Israeli, ganon, or other, yung mga taong naka-experience ng yung ganon na sakuna or ano, syempre nakakapanlumo din. Tsaka nakakaiyak talaga panoorin din. Sorry kung ganun man yung ano, pero yun po yung na-feel ko din. Although, on the other side, parang blessed din na nandito na kami. To be honest mga kabilabs, parang ano, kung hindi po masyadong ano, nakakalam, every year, nangyayari na talaga, mayroon talagang ano, mangyayaring giyera talaga. Hindi natatapos. Between Gaza and Israel, and never matatapos yan. Nakasulat yan sa Bible na talagang hindi pa tatahimikin talaga ang Israel. So, hindi ko naman, blessed na nandito na kami before that mangyari. Pero kahit na nasa Israel kami that time, hindi rin kami maging affected kasi nangyari po yan sa South, nasa North po kami. Imagine niyo nangyari po yun sa Mindanao. Nasa Luzon po kami. So, bago pa sila makarating sa Luzon, patay na sila bago sila makarating ng Visayas. Yun. Parang ganun, Yun. Kung kayo mga OFWs na papunta sa Israel, dapat talaga matapang yung loob nyo. Malakas yung loob nyo. Kasi marami umuwi. Pero sabi nga rin nila, kung panahon mo, kahit nasaan ka rin naman, in any way, kung paano ka kukunin ni Lord. Asuncion Espinosa 8922, How's life in UK as a caregiver? Masarap sana mag-interview ng mga kababayan natin, mga kabilabs. Kaya lang, pagdating kasi dito, parang, ang hirap nilang i-reach out. Unang-una sa schedule. Pwede lang kayo makita kapag halimbawa, may okasyon. Ayan. Pero, ililook forward ko po yan na kumustahin natin yung buhay nila dito. Minsan, kasi, pag may nakikilala ko, nahihiya pa ako. Pero gusto ko rin mang-interview. Masyado kasi din, 'di ba yung mga buhay ng mga British kasi reserved. Sila private yung buhay nila. So parang na-adapt na rin ng mga tao dito. Masyado silang reserved din. Oo. At saka mahirap parang makaano ng taga-Israel din. Na tsaka sobrang lawak. Ang lawak. O hindi mo rin alam kung saan lupalop sila dito. Ang lawak ng UK para mahagilap mo sila. Pwede siguro via Zoom. How's life in UK as a caregiver? Masaya. Masaya. Alam niyo ang gustong-gusto ko dito kasi oras lang ang oras lang. Pagkatrabaho ka ng oras and ang binabayad sa'yo per oras. Yun yung masarap. Nag-i-enjoy ako. Masaya. At saka hindi ka na magmamakawang mag-day off. Hindi ka na magmamakawa. Kasi andyan at andyan ang day off. Kahit hindi mo gusto, magde-day off ka talaga. Sa Israel kasi napakahirap namin mag-day off kasi ang mga matatanda ayaw ng may ibang tao sa bahay nila. True. Yan yung reality. Kaya yung iba gustuhin man nila mag-day off, hindi sila nakapag-day off. Pero dito, haya-hayong buhay. Mag-day off ka kung kailan mo gusto. Sunod naman, from Edwina Manito, YouTube channel 7377. Wala. Parang nasagot na natin yan kanina, or may agency or something. Nasagot din na po namin. Kasi kami po, bilang galing po kami Israel, so hindi rin kami aware na meron bang agency talaga na nagpapaalis papunta dito. So, limited din po yung kaalaman namin pagdating sa mga ganitong bagay. From June Doronyo 777. Pag nandito ka na po, walang age discrimination pag nandito ka na po. Pero kung manggagaling ka ng Pilipinas, yes po, meron. Kasi, meron. Syempre kung bibigyan ka na nila ng sponsorship, syempre ang pipiliin nila yung malakas pa, yung fit to work. Pero pag nandito ka na, any work, pwede ka, kahit na anong edad mo na, basta kaya mo pa magtrabaho. True. May mga kasama tayong 60 plus
nagwo-work pa rin as Oo. carer. Si Habi, kung napanood nyo yung pizza delivery niya, nung sinamahan ko siya nakaraan, meron na siyang kasama, 60 plus na din, pero nagwo-work pa rin. Yun. Madali na pag nandito ka na. At kung ikaw ay dependent. Oo. Yan. Dependent at dependent, isa lang po yun. Nagkakaiba lang ng talaga, term. May mga term kasi ang US at British na magkaiba, pero isa ang ibig sabihin. From Exure Churix 53. Alam ko meron mga unmarried couple na nakakapunta dito. Basta yung isa nandito, tas saka nila kinukuha yung partner nila. Oo. Pero mas marami requirements kasi kahit yung mga chat nyo dati kasi kailangan ng proof. ma-justify na talagang matagal na kayo. Oh, may proof kayo na kayo talaga. Sa akin, mas okay ako dun sa magpakasal na muna kayo dyan sa Pilipinas. Kasi third quarter pa naman eh. So, meron pa kayong second quarter. May 3 months pa kayo na mag-ayos. From Rosalie 4519, ma'am, tanong ko lang po kung paano mag-process kapag DIY yung pagkuha ng family mo. Sino ba yung mga pwedeng mag-IELTS, sis? Kasi napapalitaan ko rin to. Yung main applicant. Hindi, may mga dependent daw. I think pag gusto nila ng other kind of work, kasi maging nurse din, ganon. Okay. Ng mga dependents na bago sila umalis ng Pilipinas? Hindi, yung mga nandito Dito na sila mag-IELTS. Ayun, so narinig nyo naman mga kabilab. Sila yung mga, halimbawa, mga nurses, yung mga asawa. And gusto nila, siguro nilang i-pursue yung career nila. Oo. Sila yung, mag-IELTS. Pero kami itong mga tanong namin, mga sagot namin mga kabilabs, and kung knowledgeable ka po, alam ko po marami tayong kabilabs na marami na nanonood sa atin na nandito sa UK. Kung mas knowledgeable po kayo sa tanong, pwede rin po kayo mag-suggest ng you could correct us. Then, baka mas may alam po kayo. Yun. So, welcome po lahat para makatulong po tayo sa mga kababayan natin. Okay lang po. Okay lang po mag-suggest or mag-comments po kayo kung ano yung mas appropriate dun sa mga Uy, may mga agency dyan. May mga alam. Pwede na rin kayong mag-comment dyan. baka pwedeng makatulong. Kasi marami nagtatanong din talaga sa akin. Hindi ko rin naman sila masagot kasi iba yung pathway yung ginawa na nangyari sa amin. Cindy Reyes 420. Meron pa namang work dito aside from caregiver. 'Di ba meron yung butcher? May butcher na sinasabi nila nurses, yun pa din. Pero more on talaga sila sa medical. Oo. Sa healthcare workers. Radiologists. Pero pharmacists. mostly yata na hina-hire nila yung mga shortlisted skilled workers. Katulad natin na caregivers. Ayan na sila nasa background. Yeah. Yan po yung tinitingnan natin kanina mga kabilabs. So naka-cinematic tayo kaya hindi nyo masyadong makikita. And natupad na yung law nung March 11. Yun po, noong March 11 pa po, natupad na. Pero merong correction doon, mga kabilabs, na ang affected lang pala doon, yung mga papunta pa lang dito. Pero halimbawa kami, na nandito na, before that March 11, at wala pa yung family namin dito, pwede pa namin sila makuha. In the same threshold na hindi tumaas. Yung sinasabi ng pagtaas ng threshold, doon na sa mga papunta pa lang dito. Ayun. Okay. From Lara Lihim, 9276. Pareho po kayo charming. Miss Ellen is Maria Rodriguez. Lookalike. Really? Actually, hindi lang ikaw nagsabi niya. Ayun, thank you. And from kay Chona 01. True, ang ganda niya. Thank you po, mga kabilabs. Sunod, from Jopay TV. Hello po, asking lang po. Kasalukuyan po akong kumuha sa SHS
Alam nyo, depende talaga to sa agency kasi may mga kilala ko na nandito, wala naman sila experience. So, iba pa rin talaga. Depende talaga yun sa agency. Sana makahanap kayo ng agency na kahit na walang experience, ay pwede. From Ritz Sabando, 1179. Hi, Ma'am Emily. Okay. Mag-antay tayo ng mga comments ng mga mababait natin mga kabilabs kasi to be honest, mostly, ito na yung pinakamaraming message sa Facebook page ko, sa inbox. Marami nagtatanong talaga ng paano daw pumunta dito. Kung may alam daw ba akong agency. So, ayun, mag-antay tayo. Kung sa mga kabilabs natin na may mga alam at ayaw nyo masyadong broadcast, pwede rin yung pong i-PM sa, sa Facebook page. And, kung sino man yung mag-PPM sa akin, sa kanila ko i-direct. Kasi yung, di ba yung iba, gusto, private. Ayun, kung ayaw nyo po masyadong i-broadcast yung agency nyo, pwede nyo rin pong i-comment or i-inbox sa akin. Ayan. Last na ata to. Hi, congratulations. Gusto ko po sana malaman. I think, continuous naman yung hiring. Hanggang ngayon, oo. Continuous pa rin. Kaya lang ang tanong diyan, anong agency? Shortlisted po talaga ang Thanks God kasi after the pandemic. Sa pagkakaalam po namin, ngayon lang sila nagkaroon ng caregiver dito. Mostly kasi pag sinabing UK, nurses. Sinabing UK, nurses. Kahit na yung mga nakakasalubong ko dito na mga puti or sa mga ka-churchmate, akala nila nurse ako. Kasi talagang pag sinabing Pilipino, akala nila nurses. Kasi nito lang pandemic sila nag-hire. 2022. Kaya kami nandito ngayon. Okay, so insight na lang namin mga kabilabs para naman may matutunan kayo sa 1 year namin dito. Bilis ano ba? Ang bilis. Parang parang surreal pa rin. Hindi pa rin ako makapaniwala. Mahirap yung buhay dito. Hindi madali Hindi ito bread and butter na haya-haya agad, smooth. Hindi. Sa umpisa. Marami ka talagang pagdadaanan. Pero kung titingnan mo, blessed ka pa rin kasi dito ka dinala ni Lord. Yung marami kang ma-experience, marami kang ilulook forward na mga opportunities, mga lugar na pwedeng puntahan para mag-grow pa. Ayan. Ma-enjoy ang buhay. God's plan. Yung lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kung ano man yung dumating, unexpected, kung ano man yung plano, tapos hindi naman naibigay. May ibang much better pa. Oo, parang mas better pa. Mas better yung dumarating na opportunity pala. Yun pala yun. Oo. Doon mo maiintindihan kung bakit nangyayari. Totoo yun. So, umpisa parang minsan magtatanong kayo, bakit kaya ganito, ganyan. But ang tagal ng response. Ang tagal ko magka-employer. Bakit ganito, ganyan. Diba yung iba? Pero pag dumating tuloy-tuloy na. Tapos, may mga struggle pa din nung dumating kami dito. Lalo na nung nag-uumpisa. Pero, di ba, pagka nakafocus ka naman sa ginagawa mo, tapos with prayers na gagabayan ka, na naman, na-fulfill naman yung mga yun, di ba? Along the way. Lahat. Kahit hindi lahat. May better plans si Lord sa atin. Okay. Magbabay ka na rin. Bye! Thank you for watching po. Bye. See you again sa ating Year 2. Year 2. Year 2. Thank you. God bless. Bye.